Hello and welcome sa panibagong episode na naman ng Katarantaduhan Podcast. It's your boy, Erwin. Isabel. It's your girl, Carla. And bago tayo pumunta sa nag-iinit na mga kumpisalan, mag-shoutout muna tayo. Unahan natin ang number one supporter ng podcast, none other than Poging Lamig, Dustin Matienzo. Tayo! Shoutout kay Dustin Matienzo sa taga San Nicolas, Batangas. Yes, taga San Nicolas, Batangas. Yan. Sa mga gusto pong magpa-shoutout, ilagay nyo lang sa comments ang inyong mga pangalan. Kung anong gusto nyo, isa-shoutout namin kayo every episode. Sino pa bang mga, parehas kayo taga San Nicolas? Yes, taga San Nicolas kami. The very beautiful town of San Nicolas. Shout out po sa mga taga San Nicolas. Bakit ganun yung barangay po dyan. Ba't ganun yung accent nyo? Walang ga. Dapat di ba ga? Dapat ganun yung shoutout nyo, mga Kabatangas. No? Ganun talaga. Walang accent? Kasi Canadian na. Wow. Ano bang gusto mo? Yung Batanggenya? Oh yeah, Batanggenya. Batanggenya. Batanggenya accent. Gusto ko yan. Buong episode Batanggenya ha. Oo nga. Ay sige, gayon ang gawin natin. Ayan. Nakawagin si Carla dyan. Kaya mo ba? Kaya niyan. Kaya. O dali. O mag-shoutout ka muna ha. Shout out to sa mga taga San Nicolas. O wala kayo specifics? O. Wala ko masya-shoutout dun. Yung minamahal mo, wala? Hi, sa aking minamahal na hindi po taga San Nicolas, pero taga Agoncillo, Batangas. Yes, mga supporters ko dyan. O ikaw ang yung... Barangay Pansipit. Wow! Ikaw ang minamahal. Ang minamahal ko po ay secret. Yes! Kasi private po ang aming... Wow! Private person po. Parang private resort. Ayan. O, salamat po sa mga sumusuporta. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyo. Mga supporters. Yeah. Kaya po, wag kayong magsawang sumuporta at magbigay ng kumpisalan. Yan. Araw-araw tayong magkukumpisal. Ngayon, simulan na natin ang ating napakainit na kumpisal. Ito po ay medyo mainit nung nabasa ko. So, babanatan ko na. Handa na kayo? Yes. Ready na. Okay. Confession. Male, 28, and I am single. I have an identical twin brother, and my twin started dating this chick whom I used to hang with back in high school. The chick and I had no history, and were just friends, so it was cool. But as soon as they got into a relationship, I suddenly had this weird, intense desire towards her. My urges were wild, and I have been fantasizing about her. One night, she came over to sleep over. And in the middle of the night, need ko mag-bathroom. Coincidentally, she had to use the bathroom as well. And isa lang ang banyo namin sa house. My God, she was wearing a fitted t-shirt with no bra on and her breasts were massive. Sabi ko sa kanya, I had a hard on and if she did not mind me touching her breasts. That night, we had our first of many sexes behind my twin brother's back. Fast forward to now, I am still a bachelor, and my twin and my now sister-in-law, who I had been messing around with, got married and have their firstborn. Oh my God. My new dilemma is, I am not sure if the kid is my nephew or mine. Oh my gosh. I guess we'll never know. Oh gosh. First time ko to. Grabe. Grabe. Sa lahat ng nabasa at napanood ko, first time ko makakita ng ganyan. Grabe ka, kuya. Grabe to Imagine niyo, hindi niya alam kung anak niya or pamangkin niya. Yeah. And to think, kasi kambal sila. So, ano yung genetic makeup nun? Like, mag-iba ba yung DNA nun? Hindi ko alam. Actually, hindi ko alam sa part na yan. Doon ako nagulat kasi nung pinost ko to sa TikTok, ang dami nagsasabi na, kahit na kambal sila, yung pag pina-DNA, maaring ituro pa rin na ang tatay is yung isa. Kahit kambal malalaman sila. pa din. Yeah. So, ibig sabihin, kasi sobrang, parang, alam mo, sobrang messed up ng twist. Kasi pag kambal kayo, you would think na yun yung this. Parang same kayo ng genetic makeup. So, hindi mo malalaman, di ba? Yeah. Sino yung kamukha? Parehas din kayo. Kasi ito ako na yung unang atake dito kasi ang una ko naisip dito nung narinig ko to, hindi maglalaro sa isip nung biological dad na hindi niya anak yun. Oo. Kasi kambal sila. Yeah. So, sa tingin mo, parang... Kaya nga, bakit mo ibebetray yung kapatid mo? Like, ang isip niya, di ba, like, I love my brother. Never niya ako ibebetray. Shocks. Like, parang, dun ako napaisip na parang pwede nilang, ito yung sikreto na pwede nilang dalhin hanggang sa hukay. Yeah. Oh, that's so sad. Di ba? Kawawa naman yung biological father nung ano. Di ba? Kasi kaya niya sinabi nung I guess we'll never know kasi
Itatago na lang niya. Yeah. Ang sad para dun sa brother niya kasi parehong mahal niyang sobra. Totoo. Ang hirap. Niloko siya. Ano ba naman yan? Alam mo, just imagine, ang inaano ko kasi dito is, sabi nung yung twin na nang cheat, yung nag-cheat na twin. Hindi niya parang siguro tropa lang sila nung girl nung high school. So there's nothing romantic between them. Yeah. As soon as na naging sila or nililigawan ng kapatid niya, parang nagkaka-interest siya, which to me parang bakit ganun? Parang ang isang babae or lalaki kapag halimbawa matagal na available. Like ito in general to generally speaking, bakit pag ang isang tao is single or available, hindi pinapansin. Yeah. Pero once na magkaroon ng karelasyon, tsaka umiinit yung mata ng tao na mas type ko na to Sa tingin nyo, ba't nangyayari yun? Like, Inggit yan. Inggit yan, tsaka yung thrill talaga. Pero feeling ko na inggit siya sa kapatid niya. Which to me is crazy. Bakit kaya ganun ikaw, Ate Carl? Ano ba, sobrang speechless? hindi Hindi siya makapag-comment, hindi niya kaya yung nangyari. hindi mo ma-process? Like, bakit naging interesado lang siya nung nasa kapatid na niya? May mga ganyan talagang tao. Like, hindi ka ba happy para sa kapatid mo? Totoo, di ba? Like, ibig ko sabihin, anong tumatakbo sa isip mo para taluhin mo yung kapatid mo? Kaya, oh my diba? God. And to think, tangina sa sarili nyo pang bahay. Isang bahay. Pero hindi ko pang pinagtatao ko dito kasi parang anlayo, 'di ba? May nangyari sa kanila nung nag-sleep over pa yung girls, which to me is parang estudyante pa lang sila nito. Probably maybe college or late high school na. Tapos nakapag-asawa na, and to think na hindi niya alam kung anak niya yun, meaning may nangyayari pa sa kanila. Tuloy-tuloy pa rin. Oh my God, oo nga. Oh my God. Hindi mo ba naisip yan? Di ba? Kawawa. I'm like, what the fuck? Kasi parang sinabi niya na may yung firstborn nila, ang dilemma niya is kung nephew niya or kanya. Kuy, wag mo na lang alamin. Bahala ka na, wag mo na alamin. Lumayo ka na lang. Kasi ang lala niyan, kasi imaginein mo, kung anak nga niya yun, tapos syempre mahal mo anak mo, tapos hindi mo matiis na hindi... Well, una pa lang, kuya, mali ka na kasi. Yeah. Mahalin mo na lang from afar. Kasi kahit ano mangyari, kadugo mo naman yan. Tsaka sa dinami-dami ng pwede niyang taluhin yung kapatid niya pa talaga. Oh my God. Parang, kawawa yung twin brother niya, di ba? Kaya nga. Kasi nga, mahal niya pareho yun eh. Pinaka-tinatras niya yun pareho. Oo. Ang gusto ko din pag-usapan actually, sa tingin nyo parang same yung attraction ng babae. Kasi parehas yung itsura eh. Hindi eh. Kasi alam mo, hindi lang naman niya sa physical na nakikita eh. You think so? I think hindi same na, kala ko lang ito asawa ko. Nagkamali lang. Or hindi kasi ganun yan eh. Yung ganun sila ka-identical. Kasi alam mo, kahit identical twins yan, magkaiba yan eh. Yeah. Kahit Personality. anong mangyari yan, magkaiba yan. Actually, speaking of ganyan, nagkaroon ako ng ex, kami kakambal. So ako, kaya kong yung distinction na ito siya at ito yung kapatid niya. At saka may iba akong mga kaibigan na nakilala nila. Minsan hindi nila masabi kung sino. Sabi nila kung hindi ba ako nalilito. Sabi ko hindi. Ako, syempre, kilala ko eh. So parang totoo nga yung sinasabi mo na iba yun. Magkaiba sila magkaiba pa rin sila kahit kambal sila. Magkamukha sila but hindi sila yung talagang, alam mo yung clone? Hindi nga. Sobrang magkaiba. So, hindi ko nga rin masasabi kung gusto rin ni ate girl kumirengking. Best of both worlds, wow. Di ba? Gusto niya rin, gusto niya kumirengking. Tinali pareho. Hindi makapili. Kasi nga, tawag dito, two birds with one stone. Yeah. Cheater din yung si ate Si girl, maharot din siya. Wow! Kasuhan. Pero kasi imaginein mo, like, yung encounter na, pero di ko kasi masabi na, ano ba to, matagal na niyang inaantay na magka-encounter sila o first encounter yun na nagkataon ni isa ba nyo, nagpunta sila doon. And obviously, tingnan mo, syempre natutulog si ate, nakapag-jam or whatever, tapos nagkataon na ganun. Tapos hindi na siya nakatiis. Utog na utog na. Ano naman yung asawa niya? Bakit di pa siya sa... Estudyante pa lang sila. Hindi pa sila mag-asawa nun. Unang-una ba? Para mag-jowa bells pa lang. Jowa bells pa lang sila. Unang-una, bakit kayo pinayagan ng mga magulang niyo? Magkakasama kayo dyan. Yan, nadamay na yung Actually, yun nga din, napaisip ako doon. Sabi ko, what are the odds na... Baka kasi yung nag-confess, hindi mo naman alam pag yung mga rich family. Sa bagay, di ko rich. Hindi Di ba? natin. Yeah, we'll never know. hindi natin alam. Parang sinabi ko lang na rich kasi like, putya, parang sobrang
English medyo halata. Nung guy. So parang sa isip ko is parang, maybe may kaya sa buhay to. So sila yung tipo na yung family siguro laging abroad, yung parents, Open lang. like business trip, tapos sila naiiwan. Sila lang sa bahay. Yeah. Kaya nagagawa nila gusto nila. Yeah, which to me is crazy, 'di ba? Yeah. So ngayon, ang gusto ko lang pag-usapan is paano nila i-resolve tong issue na to? Kasi hindi naman to more like nag-i-seek ng advice Parang kwento lang talaga. Kaya nga, hindi ko alam kung paano nila resolve. Kuya, bahala ka na. Bahala ka na kuya, di naman kami kasali dyan Yeah. Ang Like hirap kayo, mag-resolve niya. as a girl, kasi let's just say, ilagay niyo yung sarili niyo dun sa posisyon ng babae na gumawa ng kalokohan. Naku ate, hindi ko gagawin yan. At hindi kami kasing gaga mo. Kasing gaga mo. Hindi ko gagawin yan, I think. Pero ang hirap kasi niyan. Like for me, ate, come clean. Kasi alam mo, it's either sirain mo yung pamilya mo, sirain mo yung pagsasamahan nilang magkapatid, o sirain nyo yung lahat. Well, kahit anong mangyari, feeling ko talaga masisira yung lahat. May masisira. Oo. Ang May masama masisira. lang, ang mahirap kasi dyan is, usually yung magkapatid yung masisira dyan. Oo. Kasi may involved na bata. Usually, pag may batang involved, lagi nilang tinatry to keep yung family intact. So, pwedeng non-talking terms na bigla yung magkapatid, which is sad. Ang problema dyan, sino tatay ng bata? Sinong twin brother ang tatanggalin natin sa picture? Nga, please. Actually, sobrang fucked up nung kwento na to. To think na napaisip ako na, what the fuck, man? Parang, pwedeng mag-go down in history na yung bata, paniwalaan niya na yung tatay niya is yung tatay niya. Not unless may someone na mag-come clean na sabihin, okay, ito yung nangyari. And I don't think, base dun sa pagkakabasa ko, si Guy is, I guess we'll never know yung last line niya na parang, kung i-interpret ko yun, wala siyang balak na umamin na may nangyayaring kababalaghan. Or may nangyari. Kasi, I feel like may nangyayari pa din Diba? So, pero like, hindi ba eventually, kuya, mag-aasawa ka na rin? Diba? Like, forever ka na lang ba dyan? 3 kayo sa relasyon? Habang buhay na ba kayong ganyan? but, Yung pangalawang anak ba ng babae? Hindi rin tayo sure kung sinong tatay. Oo, ikaw pa din ba? Ikaw ba or... Kuya, may part 2 ba to? Pag may part 2, sabihan mo kami Mahirap yan. Ang hirap kuya, ang hirap ng sitwasyon nyo. Ang hirap, please lang. Hindi ko talaga alam kasi never ko pa siyang na-encounter sa buhay ko, sa buhay ng ibang taong kakilala ko. Alam mo yung tipo ng kwento na fiction lang, akala mo. Yeah. Tapos may magsasabi sa'yo na Nangyayari pala siya. nangyayari pala talaga siya sa totoong buhay. Kahit ako parang nung nauna ko ito nabasa, wala akong masabi. Kasi sabi ko, tangina, what the fuck is this? I know. Parang, yun lang yung alam mo yung parang hindi sa'yo nangyayari, pero sobrang what the fuck moment na hindi mo alam kung paano mo ipaprocess yung nabasa mo. Problema ka sa problema ng iba. Kaya nga, so at this point, parang wala ka namang kailangang i-resolve Parang gusto mo lang Mag-rant. parang ano ba? Ilabas. Hindi ko nga alam kung gusto niya, ano ba to? Gusto mong iyabang? Or gusto mo lang talaga? Siguro kasi hindi mo naman maikukwento yun Oo. Kahit kanino, hindi mo pwede ikwento yan Di ba? Kahit sabi mo pa sa best friend mo, I don't think it is something na pwede mong ikwento. Kasi pag iyon ang kumalat, siguradong tapos ka. Di ba? Imagine mo yung bata nag-7th birthday na. Tapos, hindi ka sure kung anak mo kasi nga, magkamukha. Kaya nga, magkamukha lang Ang hirap sobra ng sitwasyon nila. Parang alam mo yung the perfect storm. Yeah, minsan yung traits ng bata, pwedeng traits nyo rin dalawang magkapatid. Minsan nga yung, anak na lang ng anak ng pinsan mo. Minsan may hawig ka pa dahil pinsan mo. Magkalayo na yun. Ano pa yung magkambal kayo? Lalo na parang binagbiyak na ano yun. Hirap ng ginawa nila. Ate, isa ka pa Si ate naman Ate, isa pa sana hindi na lang kambal pinili mo. Pinili ka na lang isa kung ano. Gusto pala kambal. Ang hirap nung tinuha niya pareho, tinuhog. Barbecue. Yun, totoo. Tinuhog niya yung magkapatid. May tawag. Okay. Ano pag ginawa mo magkakapatid? Like, kunyari ikaw. Oo. May girlfriend ka tapos ayaw mo na sa kanya. Tapos ang sunod mo naman na ginawa yung kapatid niya. Ang tawag, parang tinuhog mo yung magkapatid.
Sa atin na ba yun? Sa Batangas ba yun? Hindi ko alam. Pero Maybe hindi lang ako familiar siguro. Oh, what? Okay, hindi ko alam yun. Ganun yung term. Si Ate Tuhugera pala. Ano pala siya? Mahilig barbecue. mahilig siya sa barbecue. Equally at fault dito, si cheating twin brother at saka si ate girl. Silang Equally dalawa. kayo dito na may problema at fault kayo pareho dito. Tangina, hindi talaga ako makapaniwala. Ginawa niyang ginawa niyang mang-inasal. Barbecue? Inihaw. Gusto ko yun. Ay, kakamiss. Alin, magpaihaw? Gago mang inasal. Akala ko Ikaw naman. Akala ko naman kasi magpaihaw. Mang inasal. Kasi mag-iingat ka. Alam mo namang Okay. medyo hindi Dito pa kailangan pala, hindi kompleto. pa ako nakaka-move on eh. So anyway, okay. Anong atake natin sa takeaway natin dyan? Banatan nyo. Unahan nyo na. Kuya, nahihirapan ako sa... Ikaw dapat atakihin dito. Totoo. Atakihin kita. Totoo. Kuya, Diyos ko. Tsaka si ate. Ate, kayo pareho kayo. Wala akong masasabi sa inyo pareho kasi ang hirap talaga ng situation nyo. Like, hindi kita pwedeng advise na mag-come clean, kagaya na sabi ko kanina. Kasi ang hirap din naman nga mag-come clean. Diba? Hindi mo sure kung yung kinakome clean mo ba is tama. Diba? Like, wala kasing tama ditong sagot. Hindi ko alam. Walang tamang sagot dito. Kuya, ate, naman loloko pareho. And to think actually, kasi di ba let's say mag-come clean si ate girl, di ba? Sabi niya pagbintangan niya yung twin brother na, hindi totoo yan. Tapos pwedeng sabihin ni twin brother yung nag-cheat na hindi totoo yung sinasabi niya. Kasi, not unless ipa-DNA. Kasi kung babase mo lang sa mukha ng bata. Ang hirap, hindi mo malalaman. Hindi mo talaga malalaman eh. Ang hirap ng ginawa nyo. Dapat din nyo pinatagal yan. Dapat una pa lang, humiwalay ng sino mang pwedeng humiwalay sa inyo. Si kuyang twin brother, sana nung una pa lang na nakaramdam ka ng init dyan, lumayo ka na. Diba? Ito naman si ate, sana hindi mo, hindi ka din humarot. Maharot siya. Ay, sorry. Baka gusto niya kasi yung ganun. Kasi ibig sabihin, alam mo yung yung sinasabi mo nga thrill seeker, hanggat di ka nahuhuli, may adventure eh. Yung mayroong twist na para, oh shit, hanggat yung adrenaline mo na, tangina, hindi ako nahuhuli. Pero, ano pa kaya yung feeling niya? Like, let's just say, sila yung legitimate niyang asawa. Like, obviously, kung mayroong kang hinahanap na something na nakikita mo sa iba, which is dun sa kapatid, edi parang hindi na rin okay yung relationship yun. Kasi hindi ka na 100% eh. Kuya, ingat ka. Ingat ka kasi baka mamaya tamaan ka ng totoong pagmamahal at hindi ka makapag-come clean totally. Kasi ang hirap niyan, pamilya mo yung tinrider mo dyan eh. So, unless magpakalayo-layo ka at kalimutan mo kung sino ka at makahanap ka na iba, then maybe magiging okay ka. Pero it's hard. Mahirap maging yan. So, ingat ka na lang. Baka matamaan ka ng karma, makahanap ka ng katapat mo, magmahal ka ng sobra, at hindi ka mahalin pabalik ng gaya ng pagmamahal mo din. I'm so sorry for you, kuya, pero ginawa mo yan eh. Panindigan mo. Yan, ginusto mo yan. We can't say na hindi mo yan ginusto dahil ginawa mo yan. Hanggang ngayon nga parang ginagawa pa rin nila kasi... na-stress ako sa inyo talaga. Hindi lang isang beses nangyari eh. Imagine mo, hindi nila sure kung yung bata is kanya, which means up to this point, no, after the marriage, meron pa rin nangyayaring barbecue. Grabe. O ikaw, Ate Carla, ano ang iyong thoughts? Ang hirap ng sitwasyon ni Kuya. Like, Parang ni ate. May masisira at may masisira. Yeah. It's either silang magkapatid nga or ang hirap kasi may bata na kasing involved eh. Yeah. Like, paano mo papaliwanag dun sa bata? Pagdating ng araw na, kung hindi man talaga yun ang totoo niyang tatay at yun nga, ikaw nga kuya ang totoo niyang tatay. Like, ang hirap, kawawa yung bata. Oo. Wag na lang nilang guluhin. Ay, hindi ko alam kuya kung anong gusto mo sa iyong buhay. Kung kayo ba, let's say, nasa katayuan kayo ng babae. Hindi ako pupunta sa sitwasyon na yan. Aaminin niyo ba? Unang-una wala akong kakilalang twin brothers. Pero hindi ko i-immerse ang sarili ko sa sitwasyon na yan. I just can't. Wala siya sa aking values. Hindi talaga. Yeah, tama. Grabe. Like, paano nila naisip yung... Kasi kung isipin mo din, parang kung ikaw bilang kapatid, hindi mo pag-iisipan yung kapatid mo. Kasi that's probably the last thing. Yeah. Na, tangina, kapatid ko to eh. Bakit ko pag-iisipan yung kapatid ko na gagawin niya sa akin yun? Parang natural instinct lang na
tangina kapatid ko to. So, why? Yeah. Di ba? Like, there's no reason. Kakambal mo pa. Kambal mo pa. May Magkamukha bond pa kayo na wala ang ibang magkakapatid. So, bakit Di ba? ikaw pa? Kaya siguro na tayo pa ni ate kasi magkamukha. Hindi ba pwedeng isa lang? Kailangan dalawa. Pumili ka ate, isa-isa lang. Kasi nga naman, ewan ko, magkadugtong ang bituka ng kambal. So, kailangan idukto niya rin yung bituka niya? Sasali siya. Ganun ba yun? Ibang bituka yung dinugtong ni ate. Nakakainis. Ay, nako. Anyway, yun lang. Anong takeaway? Pag-usapan natin yung takeaway dahil hindi pa rin ako makamove on. Anong takeaway nyo sa nangyayaring iyan? Meron ba? Wala akong takeaway. Take out. Ate Carlo? Bahala ka Ako dyan. masabi, nakaka-stress ka kuya. Ako advice lang sa iba, wag niyong gagawin yan. Masama yan. Baka bumalik sa inyo, wag niyong gagawin yan. Yeah, Yun tama lang. naman. Pero kay kuya at kay ate girl, problema niyo Tigilan yan. nyo na yan. Yeah. Tigilan nyo na. Totoo yan. Hindi ko naisip yun. Tigilan nyo Pero na, please tigilan lang. nyo yan. Yeah, kung kayo'y tama, nagtutuhugan pa. Tama na. Yes. Kasi kawawa yung Oo. kapatid niya Di ba? Yeah. Hindi lang siguro yung kapatid, yung buong pamilya. Oh, kawawa. Even ikaw ating manluloko, even ikaw kuyang manluloko. Kawawa ka kasi never kayo magkakaroon ng peace of mind. Oo. Hindi kayo Habang buhay na nila dala yun. Hindi kayo magiging at peace ever. If you stop it now, then maybe may chance ka pa na maging okay, may chance pa yung si ate girl maging okay. Pero if tutuloy nyo yan forever, tatanda na kayong ganyan. Uy, mamamatay ka ng ganyan. Sinasabi ko sa'yo, ate. Kasi sabi nga niya, may desire daw siya dun sa babae, which is... Itigil niya na yung Diba? desire na yan. ewan ko, sabi niya initially, pinafantasize niya. Noong time na yon, hindi ko alam kung to this day, ganun pa din yung... Nakuha niya na. Hindi na yung pinafantasize. Ginagawa niya na yun ng... Yeah, totoo. Hindi na niya pinafantasize kasi nga na nagawa na niya. Yung gusto Nakukuha niya. niya na. At saka kung ikaw ba, kung matino ka talagang tao, Kahit ano pang yung gusto ano mo. ng kapatid mo, di ba? Oo. Kahit gano'n mo pa kagusto yan. Oo. Puta, alam mo yung Yes. tama at mali. Totoo yan. 4 sisters and a wedding. Yung palabas, di ba? Si Bobby at si Alex. Pero hindi pa nga yung nagtuhugan eh. I mean, tinuhog niya yung magkapatid. Pero, kumbaga... Pero hindi pumasok siya, tapos na. Pero masakit pa rin yun sa kapatid mo. Oo, Ano pa syempre. yan? Mas malala nga ito. Kaya ano pa to? Yun nga friend mo di ba? Pag friend mo. Exactly. Yeah, yung kaibigan mo Ano na ba lang. yung kapatid mo? Yeah, yung kaibigan mo na nga lang let's say nag-break kayo tapos naging sila. Or may pumasok na eksena na kaibigan mo habang kayo. Yeah. Yeah, lalo pa to. I agree. As someone na dumaan dyan. I agree. Pero like, masakit talaga yun. Sabi nga ng iba, parang sinuka mo na tapos kinain pa ng ano mo. Oh. Diba? Okay, so yun ang takeaway natin. Wala na. Yes. So, yun po. Sa nag-send nito, maraming salamat sa'yo dahil hindi kami makakatulog tonight dahil sobrang napakawalang ya nung sinend mong confession. Talagang Nakakainis ka kuya ha? Talagang hindi ko alam. Talagang nakakaikot sikmura itong ano na to. So, tulad nga ng sabi ng dalawa kong co-host, kung nasa matinong pag-iisip ka, kayong dalawa nung sister-in-law mo, sasabihin ko na, sister-in-law. Ano ba kayo? Ano ba kayo talaga? Yeah, yung hipag mo. Kung talagang gusto nyong ituloy ang kababalaghan niya na yan, umamin na lang kayo kasi may mga taong ginagago nyo eh. Yeah. Alam kong kung itutuloy nyo yan, one way or another, gagawin nyo. Pero gawin nyo na kayo na lang yung involved. Umalis na lang sila. Iwan nyo na rin yung bata, regardless kung anak nyo yon, iwan nyo sa stable na environment na lalaki. Doon na lang. Yeah. Kahit anak nyo pa yan, mapatunayan anak nyo yan, iwan nyo na lang. Hindi kayo deserve ng bata. Yeah. Kaya wag nang mandadamay pa. Yan na lang. Yun na yung pinaka sigurong take away namin dyan. Wag na kayong, kung gusto niyo ipagpatuloy yan, gawin nyo na ng tama. Hindi yung may nadamay pa. Kaya yun lang yung gusto naming iwan. So sa mga kabataang nakarinig nito, wag nyo nang subukan. Yes. Alam nyo? Oo, lalo nang ganyan. Nakaka-stress. Tulad nga ng sabi nila sa kaibigan lang, mahirap na. Ano pa sa kapamilya. Oo, kapatid mo pa. So, wag nyo nang gawin, boys and girls. So, maraming salamat sa mga nag-tune in dito sa talagang nakaka-thought-provoking na kumpisal. And hanggang sa muli, it's your boy, Erwin. And it's your girl, Isabel. It's your girl, Carla. Peace. Bye.